Of the Lord, hallelujah. In the presence of the Lord, na kapaghuan sa atong kusog, kapaghuan sa ato ang gugma, ato kaniya i-prepare the presence of God kung ato mabati ang presensya sa Ginoo, maabtik ta mga of the Lord, hallelujah. In the presence of the Lord, na kapaghuan sa atong kusog, kapaghuan sa ato ang gugma, ato kaniya i-prepare the presence of God kung ato mabati ang presensya sa Ginoo, maabtik ta mga igsoon, hallelujah. Karong kung tagon, welcome ng bisita, welcome sa online kanin polisiya. Welcome balik din sa ato nga church. Sa una pag-ari ni Moses, pastor, karon kanang kitang tanan mahimo kung kita gamit sa Ginoo. Natay tour nga gamit kami sa Ginoo. Kung busy si pastor, amor po siyang tabangan. O naalang kay willing heart na magpagamit, God will guide you sa tanan ng Salamat sa inyong pag-redirect. Salamat mga kaigsuunan. Basin matingala mo ang uban wala diri no, ang naay uli sa Pilipinas na ay nagtrabaho pa. Nga kung ako pagparalan sa nako na mas maayo pod nga kanang dili kayo daghan as long ang mga kaigsunan nga nasa church kanang tinud-anay bitaw gid sila nga nangita sa presensya sa Ginoo. Magunsa man ang daghan kayo pero dili ka ka-focus sa presensya sa Ginoo, dili nimo ma-meditate ang iyang pulong kay daghan kang talan-awon na bisan kami gamay ra magpadayon na gihapon mi sa pangalaga diha sa Ginoo. Una salamat kang kabutagon. Ang announcement na mo karon na naang gihapon tay per meeting unya karong Bernice na ay visitation ngadto sa Pinampang man dapit nga mong giantuan atong last week. Glory to God nga namuhat jud ang Ginoo sa gipangayo namo no nitubag jud ang Ginoo. Anha nato makita nga how God is good kung kita matinuan ta sa mga pag-ampo sa pagserbisyo diha kaniya. God see our heart sa imong desire, sa imong kasing-kasing kung tinud-anay bagyo ka nga kanang nagpagamit diha sa iyahang buluhaton. Salamat sa buhi nga Dios nga kay gusto maguto sa asawa nga magawas ang iyang bana dayon sa ospital kay ang bayron ang bayapod no nya muna nga salamat sa Ginoo nga gitubag yun sa Ginoo ang tanan niya gipangayo kay pinaagi sa panagtigom diha nato makita og unsa ang Dios nga atong buhi nga Dios nga mo tubag sa ato ang mga gikinahanglan nga mo provide sa tanan natong mga gikinahanglan no unang inana lang magpadayon lang ta sa bulaton diha sa atong buhi nga Dios nga gihatag diri kanato. Karong kabuntagon ang bahin sa kanang prophecy pagpanagna no. As a member of God's kingdom, we are meant for more than just ordinary lives. We have the spiritual gifts that go beyond what we can understand. However, we often stop the initial stage of speaking in tongues sama sa itong gibuhat ganihan. Even though speaking in tongues is a valuable gift, it is just the beginning of what we have experienced and do with our faith. The Bible invites us to dive
dive deep in God's power, to go deeper into more challenging tasks like prophesying, healing the sick, and performing miracles. This isn't just for a few people. It is a call for every believer. No? Isip usa ka membro sa gingharian sa Dios, usa ka ordinaryo nga kinabuhi sa makanato. Aron aduna kitay espirituhanong gasa. Espirituhanong gasa lapas maoy atong sabton. Atong sabton usahay muhunong tano sa pag kanang mag-prayer in tongues, no? Na ay atong paminawon, no, nga unsa ang gikuan sa Ginoo sa ato ang gipadayan muna no nga. Isa kini ka bililhon nga gasa nga espirituhanon inubanan sa atong pagtuo. Nga kanang nagkuan bitaw ka nga nangay ka sa Ginoo nga inubanan sa imong pagtuo. Muna nga, this message yours us to be fully embraced a spiritual inheritance using everything God has given to us to do His work. Kining mensahe mo kinigi awhag kanatong tanan nga atong i-embrace ang espirituhanong kanang kabilin, no? Giahawhag ta niya nga atong i-embrace ang espirituhanong nga kabilin. Pinaagi using everything God has given to us to do His work sa kanang gikuan ato nga tanang butang nga gihatag sa Ginoo sa ato para sa iyang gingharian para mamuhatan niya. The Bible talks about this gift of both the Old and New Testament. Isaiah and Joel talk about how God would send His Spirit to help people speak in a new ways and share His message. Mo kinino nga ang mga mensahe nag-auhag ka natong tanan, atong buguson ang atong espirituhanong kalibutanon sa paggamit niining tanan nga gihatag sa Ginoo kanato. Ang Biblia naghisgot sa gasa dinhi sa daan nga kasulatan ug bag-ong kasulatan. No? Ang daan nga kasulatan si Isaiah ug si Joel si Isaiah ug si Joel naghisgot sa unsaon sa Ginoo pagdala sa iyang balaang espiritu ngadto pagtabang sa mga katawhan, pagsulti o pag-share sa maong mensahe. Muna no nga, di pa ko ani nga ang mensahe nga ato kining usa ka bililhon. Sunod usa kini mo nagahawag sa dinhi sa maong mensahe nga atong pagatun-an karong kabuntagon. Wala mo isuuno nga. It's about practicing kanang panagna kay diri sa Isaiah 28 chapter 28:11 verse 11 to 12. Isaiah 28 11 to 12. For by people of strange lips and with a foreign tongue, the Lord will speak to these people, 12, to whom he has said, this is rest. Give rest to the weary, and this is repose, yet they would not hear. Mga atong mga kuan dili sa kung dili kamo mamati kanako, magigsulti ang Ginoo kaninyo pinaagi sa mga langyaw nga dili masabot nga sinultihan. Gitanyagan kamo niyag pahulay og kalipay apan wala kamo mamati kaniya. Wala na to siya pamati. Gitagaan ta sa Ginoo pero wala to ipamati. Mao, this verse is often interpreted by a prophecy about the gift of the speaking in tongues that would come into the outpouring of the Holy Spirit. Mo kanini ang verse mo ni interpretation nga isip usa ka panagna bahin sa gasa nga nagkinahanglan bahin sa gasa nga nagkalain-laing pinulungan nga gilitok pinaagi sa pagbubo sa balaang Espiritu Santo dinhi sa ato ang lawas. Unang gani ang kanta no nga, Lord, pour out your Spirit in me.
mao na nga ingon ana nang niya ang atong kuan nga ang balaan atong situgan nga ang panagkaang balaan espiritu may nagad diri in Joel chapter 2 verse 28 and 29. Joel chapter 2 28 29. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see vision. Muni nga gihatag din nga ug ingon man usab ibabaw sa mga ug unya may tabo sa ulahi nga igabugbo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod ug ang inyong mga anak nga babae ug ang inyong anak nga lalaki magapanagna ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo nga inyong mga ang batanong lalaki makakita sa mga pananawon. Munay kuan din nga si Isaiah predicts the tongues, Joel predicts the prophecy. These two signs were indication of the coming of the Holy Spirit. Si Isaiah ug si kaning Joel na sila mga panagna nga kini mo kini sign nga umaabot ang balaang espiritu. On the day of Pentecost, the disciples were filled with the Holy Spirit and started speaking in other language. Ari na nato makita sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. And when the day of Pentecost was now come, they were all together in the place. And suddenly there came from heaven a sound of the rushing and a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. No nga nagli na balik sa sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecost, silang tanan na nagtigom sa dapit to. Og sa kalit na isa nga kalit may maabot nga usa ka dahunog, kanang dahunog sa langit hangin, no? Nga kusog kayo nga kini mao ay nakapuno sa tibuok